Habang nagpapatuloy ang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa maanumalyang flood control projects, lumutang ang bali-balitang magre-resign ang commissioner nitong si former DPWH Secretary Rogelio Singson. Para sa update, magbabalita live mula sa Taguig, si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, no comment ang sinagot sa amin ni ICI Commissioner Babe Singson nang tanungin namin tungkol nga dito sa issue. Pero ano ba ang balita dyan? Nandyan ba si ICI Commissioner Singson? Cheryl, alam mo mga alas 11 ng umaga nang magsimulang umugo nga itong mga bulong-bulungan na magbibitiw daw si ICR Commissioner at dating DPWH Secretary Babe Singson. No comment ang kanyang komento dyan, pero ngayong araw sa kanilang isinagawang pagdinig ay nakita naman natin na present pa rin si Commissioner Singson. Hindi nga lamang natin makumpirma kung nagtanong pa rin ba siya doon sa mga resource person na inimbitahan ngayong araw dahil sa setup ng mga pagdinig nito na naka-executive session. Pero aabangan natin sa paggulong ng araw na ito kung nakumpirmado nga ba at matutuloy ba itong mga usap-usapan ng kanyang pagbibitiw bilang commissioner ng ICI. So hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na makaharap siya, makausap ng media. Tama, Cheryl. Mula nagsimula itong pagdinig nila, nandun na sila ICI Chairperson Andres Reyes, kasama yung iba pang mga grupo kawani ng ICI, and then nag-proceed na agad sa kanilang mga pagdinig. Pero inaasahan natin na alas 2 ng hapon ngayong araw, magkakaroon sila ng press conference. Tuloy-tuloy din ang pagdinig sa flood control issue. Sino-sino ang humarap ngayong araw? At live stream ba rin ito? Cheryl, ngayong araw ay voluntaryong humarap si Pasig City Lone District Representative Roman Romulo. At alam mo, 5 minuto lamang tumagal ang public live streaming ng pagdinig nito matapos ngang i-request ng kanyang counsel na si Attorney Erica Migrinio na magkaroon ng executive session. Ito daw ay dahil para masiguro ang buhay at kaligtasan ng mambabatas, at gayon din ay hindi mamislead o mamalign, magkaroon ng ibang malisya at maling salin yung lalabas ng mga impormasyon dito sa pagdinig. Then ilang minuto lamang nakalilipas nang nakapanayam natin siya sa kanyang paglabas, hiniling niya rin sa ICI na bigyang linaw yung inilabas nga na Immigration Lookout Bulletin Order nito noong Oktubre kung saan kasama ang kanyang pangalan. Ayon sa kanya, nagkakaroon daw kasi ng mga false and malicious na comments na parang may mga patutsyada at parinig daw sa social media na parang may nagawa na raw silang kasalanan. Pero ipapaubayan niya na raw sa kanyang counsel ang magiging aksyon dito. Pero bukod kay Romulo, dumating din dito yung Bulacan representative na si Danilo Dani Domingo. Walang kumpirmasyon kung ano nga ba ang dahilan ng kanyang pagdating dito, pero maaalala natin, Cheryl, na mayroon din bilyong piso na pondo na na-allocate para sa flood control project sa kanyang nasasakupan at nagkaroon ng executive session din sa kanyang pagharap. Ito daw ay para hindi maantala yung kasalukuyan na isinasagawang investigasyon sa mga flood control projects sa Bulacan. Kasama rin sa mga nakaschedule this week si Davao Congressman Pulong Duterte na pinaiimbestigahan na rin ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. May balita na ba kung kailan siya mismo haharap sa ICI? Abangan natin yan, Cheryl, kung siya nga ba ang haharap bukas o sa Biyernes, dahil para sa linggong ito, kasama nga yung kanyang pangalan doon. Pero kaugnay yung sa ipinasa ng ACT Teachers Party List kahapon, isa yung liham na pinapanawagan nga sa ICI na silipin na ang umano'y 4.4 billion halaga ng mga flood control projects sa nasasakupan nito ni Duterte, kung saan nasa mga 80 na kontrata daw, 80 mga kontrata. Ang anyay may ilan ditong mga red flag, kagaya na lamang ng double funding at ilang proyektong nananatiling hindi pa tapos hanggang ngayon. May update na rin ba kung kailan mismo ang schedule ng iba pang imbitado gaya ni na House Majority Leader Sandro Marcos at Congressman Eric Yap? Kasama sila, Cheryl, doon sa aabangan nating schedule ngayong linggo. Ang malaki nga ditong katanungan magsasabay nga ba sa isang araw itong si Representative Sandro Marcos at Representative Paulo Duterte, dahil ilang beses na rin na may mga parinigan at pahaging sa isa't isa sa social media itong dalawang mga mambabatas, pero kaugnay din doon kay Representative Eric Yap, wala pang schedule yan, pero aabangan natin yan lahat bago matapos itong linggo dito sa Independent Commission for Infrastructure. Cheryl.
Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.